Bayan, kaugnay pa rin po ng Bagyong Tino, makakausap po natin si Assistant Secretary Bernardo Rafaelito R. Alejandro IV, ang Civil Defense Deputy Administrator for Administration. Sir, magandang umaga po sa inyo. Yes, good morning. Magandang umaga. Kamusta po yung mga naging paghahanda para dito sa Bagyong Tino, sir? Oo, kahapon pa lang ng umaga or Sunday, na-monitor na natin itong bagyo at nagbigay naman tayo ng mga abiso sa lahat ng mga region or probinsya na dadaanan o tatamaan nito. So malawak po ang kanyang sakop. So Region 8, Region 7, sa NIR, 4B, sa Mimaropa at saka Caraga, no? And Bicol Region ay binabantayan natin dito sa epekto niya. So ngayong umaga po, meron na po tayong initial information from the field na halos 371 barangays po ang directly affected nito, and we expect na dadami pa ito, no? Kasi tumatanggap pa tayo o nakakakuha na tayo ng mga initial report based sa impact kagabi hanggang ngayon. In fact, yung bagyo ay kalalampas lang ng Cebu, nasa northern part na siya ng Negros at patungong Panay. And so far, nasa 387,000 individuals or 130,000 families po ang nag-conduct or nakasama sa ating preemptive evacuation. Ibig sabihin na kahapon pa hanggang kaninang umaga, kaninang madaling araw ay nagkaroon ng mga preemptive evacuation sa mga iba't ibang lugar, no, na tinamaan nitong bagyo. So far, meron po tayong 362 evacuation centers at meron po tayong 32,000 individuals na nasa mga evacuation centers ngayon. But yun nga, sabi ko nga, initial data pa lang ito at dahan-dahan pong pumapasok yung mga updates galing sa mga regions natin. So far, wala pa pong major incident reported, but may mga initial report na tayo, lalo na sa Region 8, no? Kung saan tumama sa southern Leyte, kung saan tumama itong bagyo, may mga reported impacts na tayo, but binavalidate at nagkakaroon sila ngayon ng rapid assessment para malaman yung extent ng damage or epekto sa kanilang mga lugar. Well, Asik, hindi po ba mas mahirap yung sitwasyon ng ilan nating mga kababayan? Doon naman kung maalala po natin, nagkaroon ng lindol dyan sa lalawigan ng Visayas, ano? At yung iba nating kababayan dyan, hindi pa rin bumabalik sa kanilang mga tahanan at mga ibang gusali dahil nga sa hindi pa ito safe na puntahan. Mas mahirap po ba yung sitwasyon ng mga kababayan natin doon, lalo na ngayon na meron tayong Bagyong Tino na binabantayan? Oo, yung Northern Cebu ang tinitingnan din natin, ano? Kasi meron nga mga camps pa tayo doon because of the earthquake. So marami po tayo, halos 15 to 18 camps yung minamanage natin. But dahil meron ng bagyo, nagkaroon muna sila ng decampment at pumunta muna sa mga safer na lugar, no? Sa mga kamag-anak, sa mga ibang evacuation centers, dahil yung iba nasa tent city. So medyo mahirap po at ito doble nga, no? But we are doing everything na masuportahan ito, yung mga LGUs na ito, para mabigyan tulong itong mga ito. So tuloy-tuloy po at talagang doble effort lang. Hindi lang yung LGU, pati po ang national government na sumusuporta dito. So tuloy-tuloy lang po ang ating pagbibigay tulong. Okay, Asik, meron po ba mga report kayong natanggap kung meron tayong mga kababayan na pinapalikas na ngunit ayaw lumikas dahil po sa kanilang mga kabuhayan kagaya po ng mga pananim at mga alagang hayop? So far, wala naman tayo natanggap na gano'n. Ano? Very cooperative po yung ating mga kababayan, lalo na dito sa Visayas area na tinamaan. Kaya nga, meron tayong nakuhang datos na halos 130,000 families ang nag-preemptive evacuation. Ibig sabihin, nag-cooperate yan sila, sumama at sumunod sa mga babala natin. Kaya po halos umaabot sa ganong numero yung nag-preemptive, no? Kaya ngayon dahan-dahan natin makuha yung mga datos talaga, lalo na sa Region 8, Region 7, and ito nga, yung Aklan, kung maalala mo, last week or 2 weeks ago, nagkaroon ng flooding sa Roa City, at yun po, nag-adviso na tayo sa kanila na medyo maging alerto tayo at bantayan yung mga flooding at mga landslide prone area. Okay, Asik, bilang panghuli, no?
Well, sinabi po ng Pag-asa na maaaring bukas pa lumabas talaga ng Philippine Area of Responsibility itong Bagyong Tino. Sa ngayon, habang umiiral po itong bagyo, ano po ang gagawin ng Civil Defense? Ito unang-una tuloy-tuloy ang ating pagbibigay ng mga alerts or early warning, no? Through different means na may social media, sa media, tri-media, sa mga local government units para po maging handa at alerto lahat po ng ating mga units. And pangalawa po, lahat po ng ating mga response clusters ay activated para mag-augment sa ating mga local government units. Pangatlo po, habang dumadaan yung bagyo, yung mga dinaanan na po, ready na po, lalo na yung ating DSWD, DOH, at yung ating mga uniform service na magbigay ng augmentation support doon sa mga kailangan mag-rehabilitate or mag-early response, no? Or early recovery efforts. So tuloy-tuloy po ang ating mga pagbibigay ng family food pack, pagbibigay ng mga temporary housing materials or repair kits, at pagbibigay ng medical assistance doon sa mga dinadaanan or nadaanan po ng bagyo. Okay, Asek, meron na po bang mga nakarating na report sa inyo kung meron ng mga lugar dyan sa may lalawigan po ng Visayas na wala ng supply ng kuryente o supply ng o linya ng komunikasyon? Meron po sa Region 8, sa Tacloban mismo, wala daw ang kuryente. Yung Southern Leyte, no? Southern portion ng Samar ay wala pong kuryente. Even sa Cebu po, we are receiving reports na wala pong kuryente as we speak. But yung iba naman dyan ay precautionary. But yung iba talaga dahil nagkaroon ng mga natumbang poste, kaya kailangan po talaga as a precaution ay pinapatayan. Kaya today magkakaroon ng assessment para unti-unti pong maibalik yung mga kuryente na yan. Well, Asek, alam po namin na abala kayo sa mga ganito panahon. Maraming salamat po sa pagtanggap ng aming tawag. Asek Rafi Alejandro ng OCD. Maraming salamat din po.